Magandang gabi po sa ating lahat. So, tayo rin po ay patuloy nasa series po ng ating pag-aaral ng Salita ng Diyos every Wednesday. Ang pag-uusapan po natin nandito pa rin po sa awit 50. Ang titingnan po natin yung tinatawag na galit ng Lord. Alam niyo, pwede palang magalit si Lord No? Pwedeng magalit si Lord. Tingnan naman natin, yung mga sinasabi ng salita ng Diyos dito sa awit 50, 7-9. Pero bago tayo magpatuloy, lapit muna tayo sa Lord para makita, maintindihan natin kung ano ba yung sinasabi na bakit nagagalit ang Lord. No? Tayo pumikit, tayo manalangin. Panginoon, salamat sa buong maghapon na ito. Kami iningatan, ginabayan niyo po. Nakita namin ang iyong pagmamahal sa amin. Nakita po namin, Panginoon, kung paano iningatan ang bawat isa po sa amin. At ito, meron po kami pagkakataon para pag-aralan. Tingnan po namin ang iyong salita patungkol sa saan ka ba? Kailan ka ba nagagalit? Kasi kailangan makita namin itong mga bagay na ito para wag na namin gawin. Lalo na yung mga nagawa ng Israel noon. Wag na namin gayahin na ginalit ka. Ayaw po namin na magalit ka. Kaya muli, sa tulong po ng inyong Santong Espiritu, ipaunawa niyo po sa amin ang inyong mga salita. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi po rito sa awit, yung awit 57-9, sabi rito, kayong aking mga lingkod, makinig sa sasabihin, ako ay Diyos, ang inyong Diyos, ang salita ko'y unawain. Ako'y mayroong patotoot saksi laban sa Israel. Hindi ako nagagalit dahil sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagamat ang toro'y hindi ko na kailangan, maging ang mga kambing at ang inyong mga kawan. So, saan nagagalit si Lord? Kasi base rito, meron siyang mga bagay na ginagawa, may mga bagay na ginagawa ang Israel na nagagalit ang Diyos. Which nakikita ko, dapat tignan natin to, tunghayan natin ito, para huwag natin gawin, huwag nating sundan. Nagagalit pala si Lord sa mga bagay na ito. Saan nga ba nagagalit ang Diyos? Letter A, unang-una, kapag walang respeto sa salita ng Diyos. Awit 50:16. Ang tanong ng Panginoon sa masama't mga buktot, bakit ninyo inuusal ang aking mga utos? Gayon din ang kasunduang hindi ninyo sinusunod. So, kapag ang salita pala ng Diyos, nalaman na natin, tapos hinayaan natin na baliwalain o salaulanin ng ibang mga tao, nagkakasala tayo. Kasi dapat irespeto ang salita ng Diyos. Kaya sabi rito sa Lucas 6:46-48, bakit ninyo ko tinatawag na Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman niyo tinutupad ang sinasabi ko? Sasabihin ko sa inyo kung anong katulad ng mga taong lumalapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato, nang bumuhat bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. So again, ang tinatawag po na nagre-respeto sa salita ng Diyos, yung nalaman mo at ginawa mo kung ano yung inuutos. Parang ganito. Sino po sa atin dito ang minsan na may inutos ang nanay at tatay mo, hindi mo sinunod? Anong tawag doon? Tama, walang respeto. Sa trabaho, sinabi ng supervisor mo na dapat ganito gawin mo, ito ganito mo gagawin yung mga bagay-bagay, hindi mo ginawa. Narinig mo, nalaman mo, pero hindi mo ginawa. Anong tawag doon? Walang respeto. Kasi kung nire-respeto natin, yung mga tao na nilagay ng Diyos, malamang re-respetohin din natin ang salita ng Diyos. Mas malamang. Bakit? Kasi tinatawag po natin itong submission. Submission sa mga tinilaga ng Diyos na magiging tagapanguna sa atin. Utos yan ng Diyos. So kapag hindi natin ginawa itong mga bagay na ito, ang tawag sa atin, wala tayong respeto sa salita ng Diyos. So anong po pwedeng mangyari? Kapag nagalit ang Diyos sa atin, alam nyo na kung anong pwedeng mangyari. So kailangan, irespeto natin ang salita ng Diyos. Ang respeto ng salita ng Diyos, hindi yung, kasi meron po akong nalaman na yung iba, ginagawang unan
yung Bible. Bakit? Para makabisa daw nila. Wala po yun doon. At kahit makakabisa mo pa ang Bible mula Genesis hanggang Revelation, kung hindi natin ginagawa ang sinasabi nito, baliwala. Kahit kabisado mo pa yan, pati cover, pati yung kung sino man yung sumulat yung kabisado mo. Pero hindi naman natin ginagawa ang sinasabi nito, baliwala dito. So, ang ibig sabihin nito, walang respeto sa salita ng Diyos. Pangalawa, no, galit ang Lord doon sa mga taong ayaw magpatama, ayaw tumanggap ng pagtutuwid. Awit 50:17. Kapag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at ni ayaw na tanggapin ang aking mga utos. Marami sa atin, ayaw natin ng kinokorek tayo. Actually, aaminin ko po, kasama po ako dyan. May tendency ako na pag kinokorek ako, ang feeling ko parang, bakit sino ka ba? Pero hindi eh. Ginagamit ng Diyos yung mga tao na nagkokorek sa atin. At sabi rito sa Kawikaan, 1:22-1:23, taong mangmang, walang gustong kaalaman, hanggang kailan ka tatagal sa aba mong kalagayan, hanggang kailan ka mananatili sa iyong kamangmangan, kailan mo pa iisiping maghanap ng kaalaman. Ang payo ko ay pakinggan ninyo at dinggin ang aking pangaral, sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Again, galit si Lord doon sa mga tao na ayaw magpatama. Doon sa mga tao na nakikita na ng ibang tao yung pagkakamali, ayaw mo pa rin pakinggan. Bakit? Kasi may mga tao na ang gusto lang niya mapakinggan is yung mga bagay na nakakatuwa. Paano kung meron? Ito po isang napatunayan po ang isang tunay na kaibigan kapag may mali ka sasabihin. Ang isang tunay na kaibigan kapag meron kang mali, itutuwid ka. Kaya lang ang tanong, ready ba tayo sa pagtutuwid? Sabi rito sa pangalawang Timoteo 4:2-3, ipangaral mong salita ng Diyos. Sinasabi po ito ni Pablo kay Timoteo. Ipangaral mong salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin yon, napapanahon man o hindi. Ano yung napapanahon? May mga pagkakataon na hindi tayo makasingit. Pero ang tanong, ipapasok mo pa rin ba yung salita ng Diyos? Kailangan. Himukin mo at tagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. So tayo po, na mga nakakilala na sa Panginoon, kailangan pagsabihan natin yung mga tao at palakasin ang kanilang loob sa matyaga nating pagtuturo. Kailangan talaga ng pagtsatsaga. Verse 3, sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan, sa halip, susundin na nila ang kanilang hilig, maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. So, totoo po ito. Nangyayari na po ito sa panahon natin. Yung ibang member mo, may nasabi ka, natambang piling nila siyang pinersonal mo, nilipat na yan. Aalis na yan. Ang gagawin yan, maghahanap yan nung tagapagturo o mga ngaral na hindi masasaktan yung kanilang kalooban, na hindi masasaktan yung kanilang ego, o hindi sasabihin na mali yung kanilang ginagawa. Baka i-justify pa. No? Baka i-justify pa. Pero hindi. Sabi nga rito, darating ang panahon hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. So darating pala ang time. Actually, kagaya nga po ng sinasabi ko, nangyayari na ngayon yan. May mga kongregasyon ngayon, pinipili nila yung kanilang sasabihin kasi baka masaktan yung kanilang miyembro. Pero ang tanong, ano ba pinapasabi ng salita ng Diyos? Masakit po. Kaya nga ang salita ng Diyos double-edged sword. Anong ibig sabihin double-edged sword? Pati yung nangangaral, pati yung nakikinig, po pwedeng masaktan. Pero ang tanong, sasabihin mo pa rin ba kahit na mayroong masasaktan? Of course, kagaya ng sinasabi ng salita ng Diyos, kailangang sabihin yun, dapat sabihin. Masagasaan na o masagasaan, masaktan na ang masasaktan. Kaysa naman, magagalit, anong pipiliin mo? Magalit ang Diyos o magalit ang tao? Siyempre, huwag mong hayaan na magalit ang Diyos. Hayaan mo na magalit ang tao. Basta kakampi mo si Lord. Pero kagaya ng sinasabi nga, darating ang time, maraming mga tao,
magagalit sa mga sinasabi nating salita. Maraming mga tao magagalit kapag binabahagi natin yung mga bagay na gustong-gusto nilang gawin. May mga bagay na gustong gawin ng mga tao na hindi naayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ito, simple lang. Ang galing mong maglaro ng Mobile Legend. Ang tagal mo. Kinakain 2 oras, 3 oras, 4 na oras. Kumusta naman kaya yung devotion mo? Kumusta naman kaya yung pag-aaral ng salita mo ng Diyos? Kumusta naman yung pananalangin natin? Kumusta naman yung pakikipagkapwa natin sa ibang tao? Magagalit sila pag binuksan natin yan. Na parang pag sinabi mo, parang wala ka nang ginawa kundi maglaro ng cellphone. Parang wala ka nang ginawa kundi mag-basketball na lang. Parang wala ka nang ginawa kundi pag-usapan yung buhay ng ibang tao. So, may panahon ba para sa salita ng Diyos? Pag binuksan mo yan, maraming mga tao magagalit. Maraming mga tao masasaktan. Pero gaya nga po ng sinabi ko, magalit na ang tao, huwag lang si Lord ang magalit sa atin kapag meron tayong sinasabi. Kung minsan, kailangan natin maging prangka, diretso, wala nang paligoy-ligoy, para makita, ma-realize sa mga tao ang kanilang pagkakamali. Kaya dapat, tanggapin natin yung pagtutuwid ng ibang tao. Parang kagaya kay Haring David yan. Naglalakad siya, tumatakas siya kay Absalom. Anong ginawa niya? Merong isang tao na ang pangalan Shimei, binabato siya. Sinasabi sa kanya, isa kang mamamatay tao, sabing ganun. Bakit sinabi ito? Kasi nagkasala siya tungkol kay doon sa asawa ni Bathsheba na inagaw niya yung asawa nito. So ano nangyari? Gumagamit si Lord kumisan ng mga tao para ipakita sa atin yung ating pagkakamali. Salamat, may mga taong pinapadala ang Lord para tayo itama, para tayo ituwid. Ang tanong lang, willing ba tayong tanggapin yung pagtutuwid ng mga tao na binibigay ng Diyos? O mismo ng kanyang salita, sinasabi ng tao. Alam mo, pag nagsasalita ang isang mangangaral at tumago sa iyong puso, dapat manalangin tayo. Hingin mo sa Lord na matanggap natin kung ano man sinasabi niya. Pangatlo, yung gustong kasama ang masasama. Awit 50:18. Ang makitang magnanakaw ang nagiging kaibigan at ang taong mapangapid ang isa ninyong kasamahan. So ano ibig sabihin nito? Ayaw ng Lord na palaging makikipamatok tayo o makikisama tayo sa mga tao na walang ginawa kundi magnakaw. Ano yung nakaw? Simpleng-simple. Ibig sabihin dapat nagtatrabaho dahil oras ng trabaho, nagchichismisan, nag-uusap lang, hindi nagtatrabaho. So ang tawag mo dyan, magnanakaw ng oras. No? Magnanakaw ng oras. Ano pa? Mga tao na imbis na dapat ayusin yung buhay, ano ginagawa? Nandun sa karsada, naka-standby, ninanakaw mo yung oras para sana sa pamilya mo na dapat nandun ka. Kausap mo sila, kakwentuhan mo sila, turuan mo sila, nananakaw ang oras. At ang taong mapangapid ang siya ninyong kasamahan. Ang tanong, pag alam mo isang tao meron ng asawa, kakwentuhan mo, at nagkukwento tungkol sa kanyang pakikiapid, sasama ka pa ba palagi sa kanya? Tatawa ka pa ba sa kanya pag nagkukwento siya patungkol sa kanyang mga kalokohan? I-justify mo ba? O magsasabi mo sa kanya pag tinanong sa'yo, di ba bro, okay naman yun kasi hindi ko naman pinababayaan ng pamilya ko. Ano sabihin mo? Magta-thumbs up ka ba ng ganon? Galit si Lord pag doon palagi tayong kasama ng mga taong yan. Nagnanakaw ng oras, o maaaring pera, o anumang bagay, imbis na para sa isang tao, kinuha pa niya. Oras para sa pamilya, kinuha pa. Binigay, sumasama tayo. At sa mga tao na, ewan ko ba po, noon kasi ang pagkakaalam ko, base po doon sa aking mga nakikita lang na obserbahan, at sabi rin dito sa Roma 1:30, 1:32, sila'y naging mga hangal,
mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat sa parusang kamatayan ang mga gumagawa nito. Gayunman, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa gumagawa rin ng mga ito. So, ibig sabihin, kung titingnan po natin, talagang ayaw ng Lord na nakikisama tayo o sumasang-ayon tayo doon sa mga tao na gumagawa ng hindi naayon sa sinasabi ng kanyang salita. No? Ayaw ng Lord na hindi natin sawayin itong mga taong ito na gumagawa ng mali. Ayaw ng Lord na hindi natin sabihin sa kanila na tungkol sa pagrespeto sa salita ng Diyos. No? Ayaw ng Diyos na sumama tayo sa mga taong kagaya ng ganito. Kasi may kasabihin tayo kung sino yung palagi mong kasama, yun ka. Kung sino yung palagi mong kausap, yun ka. Kung sino yung palagi mong pinupuntahan, kinukwentuhan, at natutuwa ka, yun ka. Parang kagaya ngayon. Pinag-uusapan natin ito. Baka dumating ang time, magalit ka sa akin dahil sa sinasabi ko itong mga bagay na ito. Pero sana wag. Kasi ito isang pagtatama na gusto ng Lord na maranasan natin, makita natin. Dahil kasi ayaw ng Lord na tayo mapahamak. Gusto ng Lord, bigyan natin ng importansya ang kanyang mga salita. At ang isang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ayaw ng Lord na maranasan natin yung kanyang galit. Kaya gusto ng Lord, irespeto natin ang kanyang salita, tanggapin natin yung mga taong nagtutuwid sa atin, at huwag tayong sumama doon sa mga taong masasama. At ang isa sa pinakagusto ng Lord na gawin natin para mawala yung galit natin sa Kanya is tanggapin natin siya. Tanggapin natin siya sa ating puso, papasukin natin siya, hayaan natin, ibigay natin ang ating buhay sa Kanya sapagkat yun ang tanging paraan para mawala yung wrath o galit ng Lord sa atin. Ang tayo patawarin kapag tayo sumampalataya sa Kanya. Sinasabi kasi sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Walang tanging paraan para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, kundi ang pananampalataya at pagtanggap sa inaalok na kaligtasan ng ating Panginoong Hesus. Huwag tayong matigas ang ulo. Wala nang ibang paraan. Huwag tayong sumama doon sa mga iba na sinasabi, ganito, ganito ka lang, ganito gawin mo, magkakaroon ka ng buhay. Wala. Dahil tanging ito. Ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan lang ng ating pananampalataya sa pagkakaroon ng ating paniniwala na tanging ang ating Panginoong Hesus lang ang pag-asa natin sa buhay. Kapatid, sa gabing ito, hindi isang aksidente na napakinggan mo ang mensaheng ito. Ayaw ng Lord na magalit siya ng tuluyan sa iyo. Ayaw ng Lord na tuluyang maging matigas ang ulo natin kapag mayroong nagtatama sa atin. Ayaw ng Lord na manatili tayong sumasama sa mga tao na kaibabagsak natin sa ating pananampalataya o sa ating kaugnayan sa ating Panginoon. Gusto ng Diyos, ibigay natin totally ang ating buhay sa Kanya. Ayaw niya na maranasan natin yung Kanyang galit. Kaya nga sabi niya rito, mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal niya ang bawat isa. Oo, mahal niya ako, mahal ka niya. Kaya nakapakinig ka nito. Kaya binigay ng Ama yung kanyang kaisa-isang anak upang tayo sumampalataya sa Kanya dahil ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Tayo pumikit, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat dahil ang iyong mga salita ay makapangyarihan. Nangusap siya sa amin sa gabing ito. Nangusap siya sa akin at sinasabi niya na ako ay dapat sumampalataya at ako'y manalig po sa inyo. Kaya sa mga oras ito, Panginoon, tinatanggap po kita bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Lord, tulungan po ninyo kami na huwag naming bastusin ang inyong mga salita, bagkus igalang namin ito, natanggapin namin ang aming pagkakamali kapag kami tinutuwid ng inyong mga salita. At sumama kami palagi
sa mga mananampalataya sa inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, dahil mayroong pag-aaral kagaya nito at nakikita namin ang kahalagahan ng pag-aaral ng inyong mga salita. Kaya sa mga oras ito, Panginoon, muli, tulungan niyo po kami na totoo na ibigay namin totally ang aming sarili sa iyo, na totally ikaw lang ang paglingkuran namin. Totally na kami ay mag-commit ang aming sariling buhay para po sa inyo. Dahil ang buhay na ito, hindi kami tunay nagmamay-ari, ikaw lamang, Panginoon. At ayaw namin dumating sa punto na ikaw ay magalit po sa amin. Salamat din, Panginoon, sa pagkakataon na pwede kami lumapit sa iyo kapag kami ay mayroong suliranin. At sa mga oras ito, kapatid, maaring mayroong kang physical na karamdaman, ito yung pagkakataon na pwede tayong lumapit sa ating Diyos. Hilingin natin sa Kanya na tayo ay bigyan niya ng kagalingan. Sige, sabihin mo sa Kanya, ano man ang iyong physical na karamdaman, gustong-gusto ng Lord ibigay sa iyong kagalingan. Sige, sabihin mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, Opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Salamat. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po sa kagalingan, Lord. Emotionally, meron kang problema sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong magulang, sa iyong kapatid, kasama sa eskwela, kasama sa trabaho, kasama sa komunidad o maaaring sa loob ng tahanan. Hilingin natin kay Lord na tayo magpatawad at tayo rin ay matutong humingi ng tawad kung tayo nagkamali. Dahil hindi gusto ng Diyos na mayroon tayong kagalit. Gusto ng Diyos, mahalin natin ang ating kapwa. Gusto ng Diyos, matuto tayo na kung tayo nagkamali, maituwid tayo ng taong nagawa natin ng pagkakamali, o kung tayo man ay nagawa ng mali, willing din tayo i-correct yung mga tao in a way na magbibigay na encouragement sa Kanya, hindi para awayin. Yes, Lord. Tulungan niyo po, Panginoon, maayos itong problemang ito. Yes, sir. May mga bagay na nagagawa pa tayo na sukat at kagagalit ng Lord. Tulungan tayo ng Lord magtagumpay sa mga bagay na ito. Paggawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa Kanyang harapan, mga gawain na sukat at kagagalit ng Lord. No? Pagsamba sa Diyos-Diyosan, paniniwala sa mga horoscope, fortune teller, hindi gusto ng Lord. Kung merong karapatan sa ating kinabukasan, sa ating future, si Lord ang nakakaalam yan. Hindi natin kailangan lumapit sa mga mangkukulam o kung kanino man, dahil tanging si Lord lang ang may hawak ng ating future. I-surrender natin sa Kanya at magpasakop tayo sa sinasabi ng Kanyang salita. Kaya na rin sa panahong ito, nahihirapan ka financially, hindi design ng Lord yan. Ang sabi niya, ang Kanyang mga anak hindi niya pagkukulangin. Tulungan tayo ng Lord na gamitin natin ng tama yung resources na binigay sa atin. At kung wala tayong trabaho, ito yung pagkakataon. Sige, hilingin mo sa Panginoon. Nabigyan ka ng trabaho. Yung trabaho na hindi magiging hadlang para makasamba tayo at makalapit tayo palagi sa ating Panginoon. Yes. Walang imposible kay Lord. Magtiyaga lang tayo. Yes, Lord. Kaya na rin, Panginoon, nataas din po namin ang bansang Pilipinas. Alam po niyo, Panginoon, kung paano po kami tinatakot, binubuli ng ibang bansa. Minamaliit kami. Pero Lord, maliit man kami, dahil kami ay yung pag-aari, makikita nila ang kagalingan, karunungan ng bawat Pilipino. Makikita nila kung paano mo minamahal ang mga Pilipino. Paano mo binibigyan ng importansya ang mga Pilipino. Ang kailangan lang namin talaga totally, magdepende po sa inyo. Kaya tulungan niyo po ang aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan ng gobyerno, lokal at nasyonal, na totoong magdepende po sa inyo lamang. Na walang ibang pagdedependehan kundi kayo lamang. Maging ang mga sundalo at mga military namin, bigyan niyo po sila, Panginoon, patuloy ng mababang kalooban at palagi maisip nila na sila ay nandiyan sa posisyon na yan para ipatupad ang peace and order ng bansa, hindi para abusuhin, gamitin itong mga bagay nito
para sa pansarili nila na pangangailangan. Salamat po ng marami, Panginoon. Kaya na rin sa aking mga kapatid, maaaring nagdiriwang ng kaarawan o kanilang anniversary. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, maramdaman nila ang iyong pagpapala, maranasan po nila ang iyong dakilang pag-ibig patuloy sa pamamagitan po ng celebration na maaaring gawin po namin. Maaaring gawin po nila kasama ang kanilang buong pamilya. Salamat po ng marami. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming mga leader, lalo na sa aming mga churches. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang Pastor Cesar Castellanos, ang kanyang buong pamilya, pati na rin po ang kanyang network. Pagpalain niyo po ang aming Bishop Oriel na siyang tumutulong para ang aming church ay talagang magbigay po ng direksyon. Pagpalain niyo po ang aming Pastor Popeng, kanyang buong pamilya, lalong-lalo na po ang Pastora May na nag-celebrate, ang Pastora Pides nag-celebrate po ng birthday. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Dahil salamat, Panginoon, dahil naniniwala kami yung extension ng buhay, kayo ang nagbibigay sa amin ito. Muli, Panginoon, tatagubilin din po namin sa iyo ang bansang Israel. Pagpalain mo po sila. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino mo magpala sa Israel ay inyong pagpapalain. Kaya sa gabing ito, Panginoon, umaasa po kami na mangyayari lahat ng bagay na ito. Magkakalaki-laki pang lahat ng bagay. Sapagkat naniniwala po kami, sasagutin mo at kayo mangungusap sa bawat isa po sa amin at umaasa po kami na ang inyong mga salita ay patuloy irerespeto po namin, tatanggapin namin ng pagtutuwid ng sino mang tao at sasama lang kami, Panginoon, sa mga tao na may kaugnayan at gustong gawin ang inyong adikain sa iyong mga salita. Muli, salamat po ng marami. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church, na nagsasabi, kung meron po kayong katanungan patungkol po dito sa mensahe na inyong napakinggan, huwag po kayong magkatubili. Pwede po kayong mag-PM, mag-a-appear po dyan. Makikita po ninyo dyan. O meron kayong mga prayer request na gusto po ninyong isama namin sa panalangin, huwag po kayong magkatubili. At muli, makikiusap po ako sa inyo. Kung kayo naman po ay nakaranas ng katugunan sa inyong mga prayer request, please, i-PM lang po ninyo kami. Dahil isang kagalakan, isang kalakasan sa amin ito, na malaman namin na merong nangyayari sa ginagawa namin na pananalangin at paglapit sa aming Panginoon, sa ating Panginoon. Kaya muli, maraming salamat po sa gabing ito. Muli, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.